Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na lang po ang inyong lingkod, si Kagapay natin sa Kaagapay HCTV. Kamusta naman po ang ating mga subscribers, mga OFWs sa labas ng bansa, maging ang ating mga subscribers na dito pa lamang sa Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Ito naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay HCTV. No? So ngayon mga kaibigan, mga Kaagapay, nawa ay inyong napapanood ang aking video ngayon. Ito ay may kaugnay sa napakainit na issue ngayon na si President Duterte daw, o former President Duterte, ay nasa bansa ng Hong Kong ngayon. Ito po ay nung aking nalaman kahapon, araw na linggo, nung aking binuksan na aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, napapanood ko na rin sa ibang mga YouTubers ang naging problema ngayon ng ating dating President, Pangulong Duterte. Siya ay nasa Hong Kong at talagang ang aking nakikita doon na pinaglilibutan daw siya ng mga security guard, no? Ng mga security, no? Doon sa Hong Kong dahil ay may kaugnay sa itong walang linaw kung bakit siya pinaglilibutan ng mga security doon. Hindi alam kung siya ba inaresto na or arestuhin pa lamang or yung mga security na yun ay kanyang mga bodyguard. Dahil nga kumakalat ang issue ngayon na siniserve na daw itong arrest warrant laban kay President Duterte na ito po ay sa pamagitan ng ICC. Nabubulabog ang buong sambayan ng Pilipino ngayon, lalo na itong mga supporters ng dating Pangulo na si President Duterte. Siyempre magugulat sila. Bakit ano ang kanyang naging kasalanan? Kung bakit siya i-issuehan or ng tinatawag na arrest warrant? Ano ba daw ang kanyang naging kasalanan nung siya ay namumuno pa sa ating bansa bilang isang Pangulo? Siguro, sa mga issue ngayon, maraming natutuwa dahil nga iyan na isi-serve na yung arrest warrant laban sa kanya, no? Isi-serve ng ICC, no? At iniisip ng iba, talagang sa mga against Duterte, na talagang mahuli na siya. Eh ang ating Pangulo, yung sinabi niya noon, na wala siyang pakialam, ang sabi niya ay huhuliin siya ng ICC, hindi, patay o buhay, nalaban siya. Yan ang sabi niya noon. Pero ngayon, tingnan natin, mukhang na-corner daw, or nandoon na sa labas sa Hong Kong, mukhang natimpuhan siya ng ICC, no? Interpol, no? Na timpuhan siya doon. So, titingnan natin kung totoo nga ba itong sinasabi ng mga YouTubers, no? Na talagang sabi ng iba, talagang madadali na si President Duterte. As I analyze sa mga naganap ngayon doon sa labas ng bansa, hindi ko pa sure kung gaano katotoo ito. Kasi wala din namang linaw ang mga sinasabi ng mga YouTubers natin kung talagang nahuli na ba siya o hindi pa. So, malalaman natin kasi iba-iba yung mga balita eh. At nakikita natin ibang YouTubers, no, yung against naman sa kanya, no. Ang sabi, parang panay-banat kay Digong na parang natutuwa. Pero hindi alam kung sino ang nasa likod upang magkaroon ng arrest warrant si dating Pangulong Duterte. Eh wala namang iba. Sino ba ang naging kalaban niya? Di ba si dating Senator Antonio Trillanes, hanggang sa matapos na lang yung termino ni Antonio Trillanes, hindi pa rin natitigil ang kanilang bangayan, no? Patot sa dahan, away-away, hindi pa rin natitigil. Itong si dating Senator Trillanes talagang matapang din at palaban to. Kaya siyempre, dating sundalo, no? Isang colonel, at si President Rodrigo Duterte naman ay isang abogado, matapang at palaban din. Kaya yan mahirap sa ating mga kababayan, no? Kahit sino nakakaupo bilang pinuno ng ating bansa, pag mayroong kukontra na talagang hindi magpapatalo, no? Labag lahat sa ginagawa ng isang namumuno, talagang hindi titigil yan kung puro magagaling. Katulad ni dating Senator Antonio Trillanes, hanggang sa natapos na lang ang kanyang tungkulin, no? Tumakbo uli ng senator ng nakalipas na eleksyon. Hindi lang siya nagwagi. Ngayon ay tatakbo naman ng mayor sa Caloocan. Ang problema, mukhang maraming umaayaw na sa kanya. Ganun talaga mga kaibigan, mga kaagapay. Kung mayroon kang mga supporters, no, na talagang tapat sa'yo o loyal sa'yo, talagang mananatiling tapat yan sa'yo. Maliban naman kung talagang may nagawa ka o mayroon kang hindi nagawa ng mga pangako at matampuhin ka, talagang bibitiw ka as loyalist. Ganun din si dating President Duterte. Sa ngayon, wala na siya sa kanyang tungkulin, no? Talagang hindi siya tinatantanan, no? May edad na siya, hindi siya tinatantanan ng mga nagiging katunggali niya sa politika.
tingnan nyo ngayon, itong nangyari, di ba? Ang sabi ng iba, karamihan, noong si President Duterte pa, ang Pangulo ng Pilipinas, maraming nagiging kampante at nagiging safe sila sa lahat ng panahon, kahit saan sila naroon, labas-pasok sa kanilang mga tahanan, patungo sa kanilang mga trabaho, malaki ang kanilang kumpiyansa na talagang ang nagiging protektado sila ng ating mga alagad ng batas. Dahil ang nangunguna sa pagpapatupad ng ating batas, itong mga magigiting natin ng mga kapulisan. Kaya kung bakit, noong siya ay nakaupo, no, talagang makakasigurado ang mga kababayan natin na kahit saan ka matutulog, kahit saan kanto, kahit saan ka naroon, walang makikialam sa iyo. Dahil nga sa mahigpit na pagpapatupad ng ating dating Pangulong Duterte about sa mga kriminalidad. At number one, ang ikinatutuwa ng ating mga kababayan nung siya ay nakaupo pa, o bago siya umupo, nagawa niya ang kanyang mga pangako na talagang kanyang susupuin itong lumalaganap na druga sa ating bansa. Kaya marami po ang nasagasaan, siyempre, ang ating mahal na Pangulo. Kasi mula pa noon, kahit sinong uupo na presidente, yung sinasabing paggamit ng mga bawal na gamot, talagang nakakasira yan sa buong ating mga kababayan ng mga Pilipino. Yung mga inusinti nating mga kababayan. Kaya kung bakit ginawa niyang sugpuin itong mga lumalaganap na illegal na mga gamot sa ating bansa. Kaya lang, medyo mahirap po yan mga kaibigan, mga kagapay. Hindi po basta-basta ganun kadali na sugpuin mo yung mga illegal drugs sa ating bansa. Dahil nga, parang kinaugalian na ng ating mga mamayang Pilipino. Yung mga mahirap na natin ng mga kababayan, no? Na walang sapat na trabaho, no? May trabaho pero maliliit ang sahod, katulad ngayon. Kaya nagawa nila na kahit labag sa batas, dahil kinaugalian na, ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa upang matustusan lamang ang pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay sa araw-araw na pangangailangan. Kung kaya naman, magmulang siya na nakaupo, o pag-upo pa lamang, ipinatupad niya na ang kanyang mga pangako na talagang pag siya nakaupo, dudurugin niya itong mga gumagamit ng droga sa ating bansa. Kasi ito po ang nakakasira sa maliliit na kababayan natin, mga mahirap, no, nawalan ng trabaho, walang magawa kundi magbibenta ng mga illegal drugs. Subalit, yan po ang magiging kinaulian ng mga kababayan natin na may naghanap buhay. Sa kanila parang hanap buhay na talaga yun. No, kaya noon pa lamang, pag may nagsabi nga sa akin, yun, may gumagamit ng ganyan, nung nagbibenta ng ganyan, ako hindi nakikialam eh. Bakit? Tinatanong ko, kung nakita nyo sila na gumagamit at ng illegal na gamot, no? Ipinagbabawal na gamot. Ang tanong ko, nakikialam ba sila sa inyo o pinakikialaman ba kayo? Pag sinabi sa akin wala naman, no? Ay meron tayong alagad ng batas na sila ang tagapatupad upang sumpuin ang mga gawaing illegal. Hindi po tayo makikialam kasi buhay na nila yan eh. Sino ba tayo na makikialam? No? So sa atin siguro, kaya ginagawa ko noon, ang sinasabi ko lang, huwag nyo nang pakialaman at buhay nila yan. At kung talagang naagabyado ka, doon ka magreklamo. At saan ka magreklamo? Doon sa mga alagad ng batas natin na binigyan ng karapatan ng gobyerno upang sumpuin ang mga iligalidad sa ating bansa. Kaya sa ngayon ito, kung sa panahon ni Presidente Duterte, talagang dahil pinangako niya, kung hindi pa siya nakaupo, pag siya ay nanalo, talagang gawin niya ang kanyang plataforma. Kaya nagwagi siya dahil sa kanyang mga pangako sa buong sambayan ng Pilipino na susumpuin niya ito, no? Kung paggamit ng illegal na mga gamot, no? Pagbibinta, no? Na talagang sinubukan niya. Ang sabi niya nga, within 6 months tapusin niya. Pero hindi niya natapos, syempre. International ito mga kaibigan, mga kagapay. Hindi madali, no? Kung kaya mayroong mga namamatay dahil lumalaban sa ating mga kapulisan. So, yan ang pinaka-issue malamang ngayon na talagang dapat manlagot ang ating dating Pangulong President or Duterte, no? Dating Pangulong President, dating President Duterte, no? Ito na, dahil maraming siyang sasagasaan, hindi natin alam kung hindi lang yung mga nahuli niya noon, at saka yung mga kung saan yung pinanggalingan ng mga druga, no? Siyempre,
mafia yan, di ba? Hawak ng mga mafia yan, kaya hindi basta-bastang masugpo agad at makontrol yan. Kaya ang sabi nga ng iba, ay hindi naman nila na, hindi naman daw na putol ni President Duterte yung pinakamalaking puno. Hindi naman kasi si President Duterte ang taga-implement, no? Kundi yung mga alagad ng batas natin. At ang alagad ng batas natin, hindi din basta-basta na sila ay mga kapulisan, pidiya, na magtatrabaho na nasa malagay din sa alangan din ang kanilang buhay. Kaya yan ang pinaka-ugat. Nakikita natin kung kaya pinag-iinitan si President Duterte upang sampangan ang kaso sa ICC, no, International Court Crime, no? O, yan ang ngayon nangyari. Kaya yan ang lumalaganap ngayon, yan ang lumalaganap na balita ngayon. At talagang si President Duterte daw ay maaaring aristuin na, no? Hindi madali. Ang daming naging accomplishment ni President Duterte, hindi lamang yan yung sa mga Shabu. Kung naalala nyo yung wasak ng Marawi City, dahil nga yan ang pinupugaran ng mga terrorist, no? Nagawa niya upang wasakin ang Marawi City, pugad ng mga terorista. So, yan ay hindi pa sapat sa ating mga kababayan upang matigil ang mga kriminalidad sa ating bansa. Sapat na siguro. Kaya lang, sa mga makaliwa, siyempre hindi natin alam. Isa sa kanilang mga kakilala o kung saan sila nakakunik, no? Medyo may kakilala sila na mataas na pinuno ng lumalabag sa ating bansa. So siyempre, hindi naman po pwedeng sila ay mananahimik lamang. Kung kaya ngayon, ito na mangyayari, tapos ng termino ng dating Pangulong Duterte, ito na ang kanyang kinakaharap ngayon. Magulo na sitwasyon, no? At alipusta, pang paninira, hindi lamang sa kanya po, maging sa kanyang buong pamilya. Habang ang eleksyon ay palapit, hindi yan titigil mga kaibigan, mga kagapay, sapagkat isa yan sa pamamaraan ng politika, mga politiko. Na pag hindi ka marunong dumiskarte para ikaw ay manalo pagdating ng halalan, walang saysay ang pagtakbo mo sa isang tungkulin na nais mong makamit upang ikaw ay magpaglingkod sa bayan. So pag mahina ka, wala kang diskarte, hindi ka magwagi, walang silbi ang pagiging politician mo. So yan ang nangyari. Nalalaman natin itong susunod ng mga araw kasi kumakalat na huhuliin na si President Duterte. Eh siya naman, alam natin na wala siyang kinakatakutan, makulong man siya, wala siyang pakialam. Sabi niya nga nung nakaupo siya, kahit agawin sa kanya ang kanyang posisyon as president, ibibigay niya. Pero ang maghusga nun, yung buong sambayan ng Pilipino. Wala siyang takot, basta siya sa tama lang. At nawa naman, itong mga umuusig sa kanya ngayon, kung talagang magwagi man sila, yung umuusig, hindi nasama sa kanya, maging sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, kung magwagi man kayo, sana magampanan nyo rin ang inyong mga obligasyon. Hindi yung pag nakaupo kayo, hanggang sa eleksyon lang, o bago mag-eleksyon, pangangampanya lang, at pag oras ng may parating na halalan, no? Banat ng banat, kung sinong gustong pabagsakin, at pag nagkaupo na, mananahimik na lamang. Sana, kung magwagi man kayo, dapat makapaglingkod pa rin kayo sa buong sambayan ng Pilipino. Yan ang napakaganda. Kung ikaw ay totoong public servant, dapat yan ang nasa puso't isipan mo. Kung nakita mo ang pagkakamit ng isa, may karapatan ka upang pigilan. Kung anong mga nakita mo na labag sa batas, karapatan nyo na usigin sila, no? Para magkaroon din sila ng liwanag sa kanilang isipan. Pero kung sisiguro din naman, yan ay totoo kasi mahirap din naman na pira ka ng pira, wala naman sa lugar yung mga ginagawa mo. Pagdating ng halalan, ay natalo ka lang din naman. Ang tanong ko, patuloy ka ba na marinig ng buong sambayan ng Pilipino na ikaw isa sa magaling na public servant sa oras ng ikaw ay natalo? Ang tunay na public servant, mga kaibigan, mga agapay, dapat manalo ang matalo, tuloy-tuloy ang serbisyo. Dapat yan ang tunay na papel ng isang public servant. May totoong malasakit sa bayan at tuloy-tuloy na naglilingkod sa lahat ng oras ng pangangailangan ng buong sambayan Pilipino.